So, mga kotsero, alam naman natin na yun nga, gumalaw ng ating PNP para arestuhin si Kibuloy, no? At marami hong nangyaring ganap. Marami hong nangyaring ganap. I think, eto personally, si General Torres, I think it took a lot of guts for him to do this. Bakit? Kasi alam niyang pagtitripan siya ng SMNI. And alam naman natin, syempre pag si SMNI may mga supporters yan, yung mga supporters niya, yung mga DDS, at yung mga DDS may mga bubulagers yan. So, alam niya na hell hath no fury like these people. I'm pretty sure na merong konting hindi naman takot. Hindi ko sabihing takot. Pero merong konting pag-iingat na nagaganap. Kasi one small mistake, imamagnify yan ng Kingdom of Judas cult. Imamagnify yan. As in, pagmumukhain talagang national security issue and gagawing violation of human rights, etc. etc. Maling galaw mo, pwede kang kasuhan, pwede kang gawa, imbento ka ng mga kaso, etc. etc. So yan, it takes a lot of guts to do what General Torre did. So kudos to him. Kudos kay General Torre sa ginagawa niya ngayon. Kasi it's about time. It's about time, mga kotsero. It's time. It's about time. Masyado na nag-e-enjoy si Kibuloy sa bunker niya. Di ba? Nahuli na kung saan siya. May bunker ang lolo mo. May bunker. Anyway, eto nga. So, after nun, nagkaroon pa na marami pang ganap. Papanood natin itong balita na to. Ay, wait. Bago tayo pumunta dyan, as usual tayo mag-shoutout muna sa mga ibigan natin sa Sendwave. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang app, lagay nyo yung account details nyo, at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jarrett, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. The search for the fugitive pastor continues today despite tensions between the police and Kingdom of Jesus Christ members in the past 2 days. Here's the report. In the middle of the vigil prayer of Kingdom of Jesus Christ or KOJC members in their compound in Davao City, the police opened a fire extinguisher that caused a ruckus between Ang sabi ng SMNI dyan, ano daw yan? This is a fire extinguisher. Ang sabi ng mga taga Kingdom of Judas cult dyan, yan daw ay pepper spray. Yan daw ay tear gas. Fire extinguisher sabi ng balita So sorry kayo mga sinungaling. Kingdom of Judas cult, mga sinungaling. KOJC, mga sinungaling. The two parties. The chaos worsened when the Davao City Police used a long-range acoustic device, or LRAD, that caused hearing disturbance among the KOJC members. Some of them were injured, including one who fainted during the conflict. Daw? Daan ang boses si ate. However, this did not stop the police from looking for the hiding pastor, Apollo Kibuloy. The Philippine National Police has yet to arrest the fugitive pastor, who is currently facing sexual abuse and human trafficking charges. They have occupied the KOJC compound and used K9 dogs, a helicopter, and a ground-penetrating radar that can detect a heartbeat and movement of a person. KOJC members have been blocking the police from searching Kibuloy in the past 2 days. Ano yung swerte ng mga taong to, no? Hindi sila inaaresto ng mga pulis. Feeling ko mapupuno ang Davao, Davao City Jail ng mga miyembro ng Kingdom of Judas cult. Mapupuno sila. Aapaw ang Davao City Provincial Jail. Grabe yan. One of their members died of a heart attack during the implementation of the arrest warrant, while 2 members were arrested. The police and the Social Welfare Department also rescued a mother and her child trapped inside the compound. Dalawa,
isang mother at isang anak na 20 years old. Sila po ay nagpa-rescue sa Philippine National Police at kaya po inassist natin ang DSWD sa pag-rescue sa kanila. 4 police officers sustained injuries from the previous intense exchange with the followers. PNP continues to call for the members to let them do their work and surrender Kibuloy to authorities. Sana wala nang resistance in the sense na nag-usap na si RD and Attorney Turion kahapon sa madaling araw na pwede kaming mag-search sa loob. So, iwasan na lang po natin yung pag-resist para mas madali po yung trabaho namin. However, KOJC continues to defy the police's request. Legally, there will be a time for reckoning, no? And we can always file appropriate pleadings in court. We can always do our job as lawyers. Senator Ronald Bato de la Rosa Bakit parang nabahaga ang buntot ngayon nito, Notorio? Dati, tapang-tapang yan, di ba? Parang, Tapos ngayon, parang, yes sir. Naalala niyo yung video in-upload ko nung Sabado? Oo, yes sir na lang siya kay General Torre. Sir, meron po kami certification from NBI. Oh, walang problema, sabi ni General Torre. This is not the time to debate. Blah, 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 blah. I'm giving you 30 minutes. Sir, kahit meron kami sa kahit meron din sa NBI. Bakit biglang bagbuntot mo, boy? Do our job as lawyers. Senator Ronald Bato de la Rosa called out the supposedly excessive force of the police against KOJC members. He also vowed to bring this matter in the Senate. As to the numbers, I cannot, kahit na sobra-sobra, I cannot say na excessive. Ang importante dyan, kahit na sobra-sobra, you cannot say it's excessive. Parang contradicting yata kayo dun, Senator. Dapat talaga, hindi na nahalong Senador to eh. As for the numbers, kahit sobra-sobra, I cannot say it is excessive. Sobra-sobra nga eh, di excessive. Tuloy natin. kung anong ginagawa kahit na 10 tao lang yan, pero puro pang-abuso ginagawa, that's excessive. Kibuloy's ally, Vice President Sara Duterte, also condemned the police for their supposedly gross abuse of police power in occupying the KOJC compound. She also sought forgiveness from KOJC for campaigning for her running mate, President Bongbong Marcos, in the 2022 national elections. She and her father, former President... Wait lang. Sige, pag-usapan na natin to. Napakaaga pa nito, pero sige, pag-usapan na natin. Sa amin, hindi ka magsasorry. Sa mga bumoto sa'yo na binudol mo, hindi ka magsasorry. Sinabi mo kasi gagawin mo yung best mo eh. Kaso hindi mo naman ginawa yung best. Oo. Sabi mo gagawin mo yung best mo, di ba? Para sa mga bumoto sa'yo. Nasaan yung best? Nasaan yung best, Sarah? Sorry ka naman sa amin. Mag-sorry ka naman sa amin, Sarah, kasi binudol mo kami. Sabi mo, susuporta mo si President Bongbong Marcos hanggang sa katapusan ng kanyang termino. Mag-sorry ka rin sa amin, binudol mo kami. Budol-budol eh, budol-budol girl. Oo. Diba? Mag-sorry ka rin sa amin. Deserve din naman namin siguro makarinig sa'yo ng paumanhin o pagsasorry man lang. Humingi ka ng tawad namin. Kasi hindi ka Vice President ngayon kung hindi mo kami binudol. Sarah. 2022 national elections. She and her father, former President Rodrigo Duterte, have been vocal in expressing their support for the fugitive religious leader. Yun na nga eh. Mga sinabi ni VP Sara over the weekend, 'di ba? Gross abuse, 'di ba? At humihingi siya ng tawad doon sa mga miyembro ng KOJC dahil hinikayat daw niya na iboto si Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 national elections. But could you imagine kasi yung first force that went in sa KOJC compound were met with also
there were violence also against the police officers, di ba? So, syempre, this time around, ayaw nila mangyari yun ulit. Syempre, they have to protect themselves kasi medyo mainitin ang ulo ng mga KOJC members. So, di ba, alam mo naman yung police, 10 lang kayo pupunta, ito sasalubong sa inyo ganito kadami. At saka napakalaki ng compound Malaki ang nila. compound. 30 hectares, tama 30 ba? hectares. 42 structures, Could you imagine, including yung 2 hangar. to 3,000 may mga police officers, oo. police, Tunnels. yung mga police officers and personnel are searching in the compound. May K9 dogs na sila, meron silang heartbeat detector, may isang thermal device that determines movement within sa may cement walls, di ba? Oo. Okay. Ano nangyari? Pupuntahan ba natin si Merrimon ngayon? Okay, sige. Yung isa nating Ito yung nangyari. Tingnan nyo yung nangyari. Ito yung ginawa nila sa isang reporter ng One News. Mobile Journal, si Merrimon Reyes, nasa Davao City din at kasalukuyan po ay hinaharas daw po siya ng mga miyembro ng KOJC. Alam mo, ito lang yung nawala. Ito lang masasabi ko, ginagawa lang po namin, trabaho namin, at sana hindi kayo ganyan. It's because if wala naman guilt on your part, of your pastor, then ano ang kinakatakutan nyo na gawin namin ang trabaho namin on air? Oo, diba? Wala naman din nalalabag na let us batas freely dyan. broadcast what we see. Diba? And tignan natin kung for ourselves, ano ba talaga nangyayari? Ba't kayo maghaharas? Yan ba ang tinuturo sa inyo ng inyong pastor? Paano magmahal sa tao? Diba? Tumbata na. Ay, nako. Kaya nga sinasabi natin kanina ay... Ito yung sinasabi nila, guys. Na ganap. Ito yung sinasabi nila na si Merrimon. Yan, lakayan natin. Ito yung harassment na sinasabi sa balita. Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo. Wala pong bias sa nangyayari. Wala po. Nampas, oh. Wala. So sinasabi nila bayaran daw ang media. Kayo na ho ang nakakita nun. Yan, pinalis tayo. Sana yung mukha ni Kuya. Pakita mo yung mukha mo, Kuya. Labas mo tapang mo. Nagtatago ka eh. Kasi ang hinahampas niya yung phone na hawak ni ate. Kaso ang problema, kada hampas niya sa phone, tumatama kay ate. Tara, pakita mo yung mukha mo. Sana. Hindi. Wait, ipopost ko na lang. Kayo na ho ang nakakita nun. Yan. Yan. Wait. Ay, lumaki. Ito lang. Yan. Siya yun. Diba? Hinahampas niya yung phone para hindi siya makita. Kasi ayaw siguro magpakita. Pero kada hampas niya, tinatamaan si ate na reporter. Tapos sasabihin nyo, magre-report si SMNI. Sasabihin ni SMNI yung yung kanyang pananaw sa nangyayari. Pero ayaw nyo i-cover ng iba. Yung same event kung saan nangyayari yun. Sino ngayon ang bias? Diba? Ba't nung pagbabawalan yung ibang press? Ba't kailangan si SMNI lang ang pwede mag-cover sa inyo? Para makontrol nyo yung kwento? Yung ba yun? Yun lang naman ang pwede mong conclusion dyan eh. Yun lang ang pwede mong conclusion dyan. Para makontrol mo yung kwento. Kasi kung walang ibang magkukwento, o di ikaw lang yung papakinggan. Meron nga may nabasa nga akong comment sa isang may binabasa akong thread na may balita, ganyan. May kasamang comment. Ang sabi dun sa comment, mainstream media, i-cover nyo naman yung SMNI, ayoko na mapanood sa mga vlogger. Cover nyo naman yung nangyayari sa Davao, ayaw na manood sa mga vlogger. Alam nyo kung ba't sa mga vloggers nila pinapadaan tsaka sa SMNI? Para kontrolado nila yung narrative. That's it. Wala naman ibang punto dun eh. That's how cults think. At yung mga tao po na miyembro ng SMNI na ginagawa itong ganitong klase ng violence, kulto. Kulto sila. Kaya sila mag-isip. Ano pang dahilan kung bakit ganun? Ba't mo binubugaw yung ibang press?
As if nasa loob ko. Loob ba to ng compound? Parang hindi naman. Loob ba to ng compound? Ng SMNI compound? Kasi kung ito yung loob ng SMNI compound, walang problema. That's private property. Pwede lang palayasin kahit sino. Pero kung kalsada to, mukhang kalsada to eh. Mukhang kalsada to. Ayan, nakikita nyo yung yung kalsada, yung linya ng highway. And who are you para manakit ng ibang tao? Alam niyo mga kotsero, hindi na to hindi na to nakakatawa pinaggagawa ng SMNI na to eh. Tingnan niyo yung ginawa 6 PNP injured during KOJC peaceful rally. Nagbatuhan na. Kagabi yata to eh. Yeah. Peaceful yan. Peaceful. Peaceful yarn. Peaceful yarn. For the record, KOJC members successfully burned second-hand tires and blocked the road along the National Highway in front of the KOJC compound. Peaceful yan. Alam nyo hanggang ngayon, tataka ko ba ito nang inaaresto eh. Sana may naaresto na. Paano kayo naging peaceful? Saan banda? Saan banda? Hindi lang yan. Speaking of kanina, they want to control the narrative. Anong pinagkakalat nila? Ang pinagkakalat nila, mga kotsero, na meron na raw nagkakagulo na raw sa Davao. Parang ganun. Kaya naglabas din ng balita ang PNP. Kasi mag-e-EDSA na raw sa Davao. Sabi at tao dito, meron daw what do you call this? Parang may balita ang SMNI tungkol sa lockdown. Ila-lockdown daw ang Davao City ng PNP. Yun ang sinabi. So, ang sagot ng PNP, number 1, walang lockdown na nagaganap. In a statement posted on its Facebook page on 10:59 p.m. kagahapon, PRO 11 would like to refute the post from SMNI News Channel claiming that the Philippine National Police locked down the entry points of Davao City to stop people from joining the Kingdom of Jesus Christ members in their rally. So parang pinipigilan pa raw yung rally, etc. etc. So ngayon, anong gagawin ng Kingdom ng PNP pala? Kakasuhan nila ang SMNI. Lalo na kayong hindi mabibigyan ng prangkisa niyan. Diba? Lalo na kayong hindi mabibigyan ng prangkisa niyan. Oo. PNP Region 11 spokesperson Catherine De La Rey mentioned this in an interview with the ZRH on Monday, saying that Kibuloy's followers through broadcast network SMNI caused chaos and panic by spreading falsehoods. Alam nyo? Asa na yung hearing ng lower house tungkol dyan sa SMNI franchise? This is the best time to cancel the network franchise of SMNI. This is the best time. They're acting like terrorists. They're acting like terrorists. Parang silang terorista. Parang tuloy, naalala ko si Waco. Naalala si Waco, Texas. Si David Koresh. Ganun eh. Konti na lang ganun eh. Galawan terorista na tong KOJC, Kingdom of Judas cult. Habang si Kibuloy haping-haping nagtatago sa kanyang bunker. Yung mga alagad niya sa labas, buwis buhay sa kanya. Hindi lang yan. Ano pang mga ganap? Alam ko, nabalitaan nyo na to. Pero, meron pa palang human trafficking victims ang nakita sa loob ng compound. Ang titigas ng mga mukha nyo. May mga kaso na kahit lahat-lahat. Tinutuloy nyo pa rin yung operations nyo. 2 individuals whom police described as victims of human trafficking were rescued during a raid in the compound of Doomsday Preacher Apollo Kibuloy. We were indeed surprised when we received information that families approached the PNP seeking help
Because according to them, their loved ones were not being allowed to leave the KOJC. With the assistance of our police and DSWD, we were able to carry out a rescue. Grabe. Rescued victims, a 20-year-old man from Samar and 51-year-old woman from Midsayap, have been reunited with their families. Tapos ito pa ang sinasabi ng DOJ. And this will, alam niyo mga kotsero, makakatulong to sa kaso ng DOJ. Oo. Mukhang dahil dito, mukhang mas masisiguro ang pagkakakulong ni Kibuloy. At hindi ako magtataka mga kotsero kung si Kibuloy ay manlalaban para hindi siya humarap sa kaso. Alam niyo mga kotsero, kung ako sa mga pulis, ang dadalhin ko na baril, hindi yung lethal. Ang dadalhin ko yung rubber balls. Alam niyo kung bakit? Unang-una, para makuha niyo si Kibuloy ng buhay. Manlalaban to, sigurado. Sigurado. Death would be the easiest way out sa gagawin nito ni Kibuloy. Death, ito sa mga ginagawa ni Kibuloy ngayon, death is the easiest way out. Sana ang gamitin ng mga pulis natin panghuli diyan, rubber balls. As in yung 'di ba sa mga saan ba to? Yung sa mga kulungan sa states kapag nagra-riot, hindi sila gumagamit ng baril dun eh. Ang ginagamit nila, rubber balls. Siya. May yung baril, parang siyang shotgun, pero ang laman hindi deadly. Parang buckshot. Buckshot ba ang tawag dun? Rubber balls ang laman. Kapag binaril nila, kumakalat yung rubber balls. Masakit. Iiyak ka sa sakit. Pero yung sa loob ng sa mga kulungan nga, ganun. Hindi sila gumagamit ng deadly. Ginagamit nila yung baril, pero ang bala niya, rubber balls. Sakit yun! Naranasan nyo naman mag-paintball na walang gear? Naranasan nyo na ba yun? Masakit ah! I was stupid enough to do it in my younger days. Ouch! Oo, yun lang masasabi ko. Oo, walang walang gear. Mask lang, yun lang. Baliw kami eh. Baliw kami nung bata kami. Ganun, mask lang ang meron kami nun. Tapos paintball. Ouch! So, sana yun ang gamitin nila. Kasi alam nyo, kapag gumamit sila ng lethal force dito, pabor kay Kibuloy yun eh. Pabor sa kanya yun. Mas gusto niya yun. Para hindi siya umarap sa korte. Hindi niya harapin yung pahiya. Hindi niya harapin yung mga bagay-bagay na dapat niyang harapin. Mas maganda talaga, rubber bullet sana ang gamitin ng mga pulis dito. Para buhay siyang kukunin. Seriously. At sinabi pa nga ng DOJ, following the rescue, the DOJ urged the other victims of human trafficking within Kibuloy's church to come forward for their safety and protection. I also call for stronger collaboration between and among the DOJ through the Interagency Council. Okay, yung mga ahensya. So mukhang malala na ang nagaganap dyan. Mukhang malala na yung nangyayari dyan sa loob ng Kingdom of Judas cult. Malala na. Oo. So, meron ng mga calls. May mga pagtawag na mga kusyero. PNP na rin mismo nagsabi. Kumbinsihin na ng mga Duterte na sumuko si Kibuloy. Sabi ng PNP natin. Kausapin po natin at kumbinsihin na po na tulungan kami na kumbinsihin si Kibuloy na sumurrender na po. Para yung sinasabi niyang inosente po siya, trabaho lang po ang ginagawa ng pulis. Alam din naman namin na naiintindihan din naman po yun ng former president, vice president, and other members po ng Duterte family. Yun ang sinabi ni Police Major Catherine De La Rey ng PNP Region 11. Spokes siya yung spokes. Oo. Sabi niya, kausapin nyo naman. Kumbinsihin yung sumuko. Oo. Anong problema? Ano niya problema? Ang problema, si Sara naglabas ng statement. Mukhang nakasuporta siya kay Kibulok.
Sabi niya, I vehemently condemn the gross abuse of police power in the takeover of the KOJC compound earlier today, which led to the harassment of religious worshippers and abuse of minors and the unnecessary loss of life. Alam niyo mga kotsero, unahin natin dun sa unnecessary loss of life. Yung unnecessary loss of life, mga kotsero, ay inatake sa puso dahil ilang araw na raw nagbabantay sa KOJC. KOJC member yan eh. Ilang araw na raw nagbabantay para hindi makapasok ang mga pulis. Kaya siya inatake sa puso. Number 1. Number 2, abuse of minors. Oo. Kung makakarating man itong video na to kay Sara Duterte, let me just say this. Ano po ba ang kaso ni Kibuloy, VP Sara Duterte? Sana po makarating ito sa inyo. Ano po ba ang kaso ni Kibuloy? Isa po sa kanyang mga pinakamatitinding kaso ay ang sexual abuse of a minor. Ulitin ko, Sara Duterte. Isa sa kanyang mga kaso ay sexual abuse of a minor. Marami. At hindi lang sa Pilipinas. Pati sa Amerika. So don't give us this BS about your concern for minors kung kakampihan mo si Kibuloy. Don't give us this BS. It's BS. Kung kakampihan mo din lang naman si Kibuloy. Pangatlo, yung religious worshippers. Harassment of religious worshippers. Unang-una, they put themselves in harm's way. Etong mga religious worshippers na to, inilagay nila ang kanilang sarili sa kapahamakan. Wala namang malamang inutusan sila ng SMNI. So kung may nanghahara sa kanila, bakit hindi mo tanungin si Kingdom of Judas cult? Kasi malamang sa malamang itong mga to ay hinaharas ng kanilang kulto. Pag hindi mo ginawa to, hindi ko ibibigay ito. Pag hindi mo ginawa to, hindi ko ibibigay ito. O, di may harassment ka na. First and foremost, hindi naman sila yung hinaharas ng pulis. Sila ngayon ang haharas ng pulis. Hindi lang pulis ang hinaras nila. Hinaras nila tong reporter na to. At, hindi lang yan. Sana yung mga sana yung sa mga pulis. Nanakit pa ng mga pulis. Yan o. So, Sara Duterte, mali ka. Kung makakarating man tong video ko sa'yo, mali ka. Baka gusto mong balik-balikan yung morals mo. Yung morals mo. Kasi mukhang nakalimot ka na. Kung may morals ka mang inumpisahan. So, ayan yung kay Sara Duterte. Ito yung kay Rodrigo Duterte. Siyempre, as usual, best friend. Best friend eh. So, anong expect natin? Hindi kakampi niya si Kibulok. Best friend eh. Besh! Beshi! Oh. Same thing. Political harassment, persecution, violence, and abuse of authority. Bakit yung pinoprotektahan ng isang kriminal? Alam nyo, mga kotsero, si Police Major Catherine De La Rey, I think, siguro may natitira pang respeto to sa mga Duterte kaya siya nagsalita ng ganyan. Alam nyo po, Police Major Catherine De La Rey, wag po kayong mag-expect na gagawin ng mga Duterte ang tama. Hindi ko nila gagawin yan. If I'm not mistaken, si Baste naglabas na rin ng statement kanina. It's more or less the same thing. So, wag na nating wag na natin pansinin yun. It's yung kay Baste, ganun din, walang kwenta. Katulad ng sinabi ng tatay at kapatid niya. Walang kwenta pa rin. Oo. Wag kayo mag-expect. PNP, Region 11, wag ho kayo mag-expect. Kung nakakarating man ang video natin sa inyo, wag ho kayo mag-expect na gagawin ng mga Duterte ang bagay na nasa interes ng Pilipinas. Yung mga Coast Guard ships nga natin sa Escoda Shoal, binabangga ng China. May narinig ba kayong comment? Wala.
inuna nilang komentan yung nangyayari sa kanilang bestie. Kailangan protektahan ng investment, guys. Baka yun ang mindset nila ngayon. Uy, investment natin yan. Wag na ho kayo mag-expect na gagawin itong mga Duterte ang tama. Actually, kayo pa nga po, no, sa PNP dyan, sa Davao City, Region 11, dapat to magsampa ho kayo ng mga kaso dito sa members ng KOJC. Obstruction. In fairness, si Amy, mukhang siya, Kibuloy surrender, ganun. Mukhang hindi na kayang ipagpatuloy ang pagpapanggap. Si Bato, ganun din. Well, I think mga kotsero, kaya ako personally, kaya lang nila ginagawa yan, personally, kasi, mag-election eh. Kailangan makuha nilang simpatsya ng mga tao. At dahil ang mga tao ay galit kay Kibuloy dahil sa mga nagaganap dyan sa Davao City, syempre, sundan muna natin yun. Para makakuha tayo ng boto. Wala lang kasimple yan. Pero mga kotsero, ako, personally, kung gusto nyo talaga mahuli si Kibuloy, kumbinsihin nyo mga Duterte na isuko siya. Seriously. I mean, I think, personally, this is just my opinion. I could be wrong. Diba? And, base sa mga relationships kasi nila, parang itong mga Duterte lang ang nakakaalam kung nasaan siya. Oo. But, again, mga kotsero, by the way, bago pala tayo magpatuloy, bago ko pala tapusin itong topic na to, may mga developments. Okay? May narinig daw na heartbeat sa isang bunker. Meron ka isang tanga meron isang comment, sabi, nakarinig ng heartbeat sa lupa. Kailan pa nagkaroon ng puso ang lupa? Pag may nakalibing, nabuhay, o di may heartbeat sa ilalim ng lupa. Tulad ng kay Kibuloy, nakalibing siya ngayon sa ilalim ng lupa dahil nasa ilalim siya ng bunker. Sabi, as of now, what we're really looking for is the entrance to that bunker. So, mga kotsero, technically, alam na nila kung nasaan si Kibuloy. Nasa ilalim ng bunker. Nasa bunker. Nasa ilalim ng bunker. Sa lupa uli yun. Nasa loob ng bunker. Sa ilalim ng KOJC. Sabi sa inyo, demonyo to eh. Imagine, nasa ilalim siya ng lupa. Demonyo talaga to si Kibuloy. Nasa ilalim siya ng lupa eh. Anyway. So, because the life detection device we used has positively detected heartbeats underground. Heartbeats, not just one person. Added to this is the positive information. Okay, so meron na silang impormasyon na nasa loob nga ng compound si Kibuloy. Bakit? The actions of the members of KOJC were aggressive and violent. There were structures they refused to let us enter, which indicates that they are hiding something. O nga naman. Ba't nga naman ayaw nyo papasukin doon sa mga lugar na yun? Ibig sabihin, may tinatago kayo. So, mukhang tukoy na nila kung nasaan si Gibbs. Nagpapanik na ang mga tao eh. Hinahanap na lang daw yung entrance. Saan daw yung entrance ng underground bunker na yan? Try nyo sa bahay ni Digong. Try nyo sa bahay ni Digong, baka naandun nag-uumpisa. Try nyo doon. Entrance sa bahay ni Digong. Isa sa mga painting doon na di ba? Baka kaya hindi siya nagpapalit ng kortina kasi entrance yun sa tunnel. Alam niyo yung kortina? Baka kaya hindi siya nagpapalit ng kortina. Aray, yung kortina. Di ba? Same! Alala niyo yan? Itong picture na to ni kasama si Alice Go. Allegedly, mga kotsero, this was in 2020. Ito yung kay Bongo.
Kailan lang to? Last month o 2 months ago? Hindi ka talaga nagpalit ng kortina, boss. Para niya, kortina niya. Sa loob ng 6 na taon? 6 years na ba? 2020. Ano pala, 4 na taon. My God, I hate drugs. Baka nandiyan sa likod niyan yung tunnel. Papunta sa underground bunker. Paano ko totoo nga, no? Uy, biglang napanood ni Duterte, no? Accidentally, napanood niya yung video natin. Sabi niya, putang inang kutsari, bisto ko. Putang inang yan. My God. Change the curtains. Change the curtains. My God, brot. Ang weird kasi wala talaga labahan ng kortina. 4 na taon? Patawa ka talaga. Digo, ikaw talaga. Anyway. So, yun. Try nyo hanapin kay Duterte yung entrance. Baka nandun ho. Oo, baka nandun ho. Ay, naku. Malapit ba yung bahay ni Digong sa Kingdom? Kung malapit, try nyo po dun mag-umpisa. Crispy na yan. Sabi ni Maricel. Crispy na yan! Basta nabawin nyo. Patawa! Ay, hindi naman lahat. Alam nyo, ito nga ang fake news kasi, mga kotsero, is nagkakagulo ang lahat ng taga Davao. Buong Davao daw ay nagkakagulo. Hindi po. Sila lang. Opo, pinost ko nga sa Facebook ko yan kanina eh. Oo. Hindi ho lahat ng Davao sumusuporta kay Kibuloc. Marami pong mga Dabawenyo ang pinipili ang katahimikan. Opo. Marami pong Dabawenyo sumusuporta sa ating administrasyon. Opo. Fake news po yan. Opo. Ayan, so mga kotsero, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless. See you next time, guys. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?